Pagbati sa iyo. Okay, ngayon. Bubuklatin natin itong mga ideya mula sa mga binigay mong materyales. Ang paksa, isang bagay na napakayaman at medyo komplikado rin. Ang kultural na pagkakaiba-iba dito sa Pilipinas. Nakita ko sa mga source mo, ang focus talaga ay nasa mga pamamaraan ng ebanghelismo at pagtatayo ng simbahan. Tama ba? So, yung mga strategies na mapag-usapan natin, galing sa ganong context. Oo, tama. Galing nga sa ganung anggulo. Pero alam mo, kahit yun ang specific context, parang ang dami nating pwedeng matutunan dito tungkol sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura in general, di ba? Talaga. Ang unang-unang pumukaw ng pansin ko, grabe. Yung binabanggit na higit 170 na wika. Grabe nga, napakarami. At hindi lang wika pati yung mga unique niya tradisyon. Minsan daw, kada barangay iba na. Totoo yan, napaka-diverse. So, ang tanong, kung ganito kalawak, paano nga ba uobra yung, alam mo na, one-size-fits-all na approach? Yung isang paraan para sa lahat. Mukhang malinaw sa sources mo na hindi pwede yun. Tiyak na hindi. Malabo talaga. Actually, ang isa sa mga pinaka-importanting konsepto dyan sa mga materyales mo ay yung tinatawag na kontekstualisasyon. Kontekstualisasyon. Ano ba exactly yan? Kasi parang hindi lang siya basta translation, di ba? Hindi nga. Mas malalim pa doon. Bale, ito yung proseso ng pag-aangkop ng mensahe. Sa kaso nga ng sources mo, yung ebanghelyo, yung good news, inaangkop mo siya para maging tunay, na makahulugan, relevant, sa loob ng isang specific na kultura. Okay. Pero eto yung susi, hindi mo sinasakripisyo yung pinaka-esensya ng mensahe. Ang ganda dito, parang nirerespeto mo yung identity ng community. Hindi mo binubura yung kultura nila, kundi nakikipag-dialogue ka. Yung importansya ng pag-aaral ng local na wika, Oo, crucial yon. na hindi lang Tagalog, tapos yung pag-intindi sa mga kaugalian. Pero ito yung parang nagpa-click sa akin yung emphasis sa pagkukwento, storytelling. Bakit daw ito special, based sa sources mo? Napakalakas niyang sa Pinas. Kasi alam mo, tayong mga Pinoy, mahilig talaga tayo sa kwento, 'di ba? Oo naman. Pero yung totoong power niya, based sa sources, hindi lang dahil mahilig tayo, kundi dahil yung mga values na nasa loob ng mga kwento na yun, halimbawa, yung bayanihan, pagtutulungan, familiar ka naman siguro dyan, no? Siyempre, Yun yung nagiging tulay para maintindihan yung mga bagong konsepto sa paraang mas personal, mas malapit sa puso. Hindi yung parang galing sa labas, parang banyaga. gets ko. Parang mas madaling i-relate. Sa mga experience na alam nila. Tapos, iba rin ang approach depende sa lugar. Sa rural, baka mas effective yung mga metafora about farming, fishing. Yung related sa buhay nila. Oo, sa urban naman, iba na ang dynamics. Siguro mas okay yung digital methods o kaya maliliit na grupo para sa mas focus na usapan. Tapos sa mga indigenous communities, ibang usapan pa yon. Mahalaga yung respeto sa oral traditions nila, tsaka sa mga elders. May nabanggit din doon sa sources mo tungkol sa pag-build ng trust, yung pagkikipag-partner sa mga local leaders. Ang tawag pa nga cultural ambassadors or gatekeepers of trust. Importanteng punto yan. Paano raw ba yan nakakatulong para maging lasting yung effect ng anumang effort based sa mga examples doon sa binasa mo? Yan ang pundasyon Yung tiwala. Sabi nga sa materials mo, critical yung partnership sa local leaders. Kasi sila yung may deep understanding ng kultura nila. At sila yung may respeto ng community. Make sense? Tapos, ang emphasis, hindi lang basta makipag-partner. Nasa empowerment din, pagbibigay kakayahan sa mga local. Hindi yung papalitan mo sila o ikaw ang bida. Okay. So, hindi top-down. Oo, kasama na dyan yung paggawa ng mga resources na culturally relevant talaga. Halimbawa yung translation, hindi lang word for word. Gumagamit ng mga images, mga idioma, mga konsepto na gamay na nila. May nakita pa nga akong mention ng visual storytelling, pati paggamit ng tech like mobile apps na nasa dialect nila. Yes, napapanahon yan kasi inaabot mo sila kung nasaan sila.
Kung iisipin mo in a bigger picture, ang goal talaga ay maramdaman ng community na itong bagong idea o pananampalataya, hindi ito threat sa kung sino sila, pwede siyang maging bahagi ng tahanan nila. Malinaw. So parang ang dating, hindi tanggalin ang luma para sa bago, kundi parang ihabi mo yung bago doon sa existing na, pero may respeto. Sakto, yun na yun. So itong pagkakaiba-iba pala ng kultura sa Pilipinas, hindi siya hadlang. Sa halip parang nagiging material pa siya para sa mas meaningful na koneksyon. Eksakto. At ang resulta niyan, based na rin sa pahiwatig ng sources mo, hindi lang yung basta pagtanggap sa bago. Pwede pa ngang mapalakas yung unity sa community, yung pagmamalasakit, at mapapatibay pa yung sarili nilang cultural identity. Hindi siya erasure, kundi addition. Nagdadagdag ng layer ng meaning. Kung ganun, parang ang pinaka-takeaway natin dito mula sa mga binasa mo ay ito. Ang tunay na effective na pakikipag-ugnayan dito sa napaka-diverse na kultura ng Pilipinas, kailangan ng higit pa sa surface level na methods. Oo, hindi pwede yung mababaw lang. Kailangan yung malalim na respeto, yung art ng kontekstualisasyon, saka yung genuine na pakikipagtulungan sa mga tao mismo, sa community. Tama. At bilang pangwakas siguro, para sa'yo na rin na nag-aaral nito, may isang tanong na lumalabas dito eh. Ano yun? Kung itong prinsipyo ng malalim na cultural contextualization, napaka-effective pala sa larangan na tinalakay ng sources mo. Paano pa kaya ito pwedeng gamitin sa ibang areas? Halimbawa, sa edukasyon kaya? O sa community development, public health, o kahit anong effort na ang goal ay lumikha ng tunay na koneksyon at pagbabago sa iba't ibang community. Oo nga no. Yan. Isang bagay siguro na pwede mo pang pagnilayan, paano pa natin magagamit itong principle na ito sa mas malawak na paraan?